Dok, kamusta po yung kaibigan ko? Well, she might be experiencing partial amnesia. Partial pa lang po yun, Dok. Parang dedenay nga po niya yung buong pagkatao niya eh. Well, I guess we just need to make a series of tests para makasigurado tayo. Yes, gising na si Daisy, pero something weird happened to her. Don't worry, hindi ko na ulitin yung pagkakamali ko. Pero syempre, hindi ko na basta pwede iwan niya si Daisy. Kahit pa paano, may mga pinagsamahan din kami, di ba? Benedict, let go, please. Kahit ngayon lang, gulong-gulo pa ang isip ko. Sorry! Dahil hindi ko na ibabalik sa'yo yung katawan mo. Handa na ako maging 100% na Daisy. Loyal na loyal po sa akin si Benedict. At alam na alam ko, confident akong hindi niya ako lulukuhin. Kinuha mo ng lahat sa akin. Now, let me return the favor. Hi, tumawag lang ako para mag-sorry. Sorry sa nangyari. Nabigla lang ako. I shouldn't have done that. Hindi na Okay na. Hello? Hello, Benedict? Palagi ka nalang nadadala. You never change, Benedict. Oh my God, girl! I'm so excited! Finally! Anong meron? Eh, syempre, di ba, hindi ko ba naalala yung club? Ay, oo nga pala, may amnesia ka. So, malamang hindi mo maalala. Tanga ko to. Anyway, yung club na VIP na inaantay natin mag-open noon, ayun, out in the open na siya, Day. Ano naman? Eh di syempre, marami kang mabibingwit na crazy rich businessman, politician, mapa-American, mapa-German, Asian, basta malaman ng wallet. Kaya mag-base ka na, aura na tayo. Sorry, Fee, pass po na ako Kasi okay pakiramdam ko eh. And besides, kontento na ako kay Benedict. Girl, paalala ko lang hindi ikaw ang asawa. Baka kasi nakakalimutan mo rin. Tsaka ito, prangkahan na. Sa kinikilos ni Benedict, parang wala ka na rin mapapala. Tsaka parang allergic na rin naman siya sa'yo. Hindi mo ba nafe-feel? Alam mo, kahit anong sabihin mo sa akin, hindi mo ako mapipilit na pumunta dyan sa club na yan. O sige, kung sagad sa buto ang pananampalataya ng pagmamahal mo kay Benedict, then don't entertain. Samahan mo lang ako. Para naman magka-love life ako ng totoo tulad ng sa inyo. Kerry? Fifi, alam mo namang wala akong maitutulong sa'yo. Kaya mo na yan. Alam mo minsan, user-friendly ka eh. Lagi kita sinusuportahan kahit labag sa moralidad ko. Mas perfect attendance pa ako kaysa sa mga naging jowa mo. Feeling ko nga konti na nga lang lamang ko sa anino mo eh. Kung sino lagi yung katabi niya, tapos... Nangungasensya ka ba? Bakit? Nakokonsensya ka ba? Medyo. Eh di oo, nangongonsensya ako. Tara na! Starting to like this new version of you. Sexy, fierce, and attractive. Malapit na nga pala ang wedding anniversary natin. Anong gift ang gusto mo? My bad. Baka hindi mo malala yung date ng ating anniversary dahil nga sa... Amnesia? Yup. Sa amnesia. So, anong gift ang gusto mo? Well, gusto ko ng complete set ng makeup. Yung galing sa Paris. Makeup set? Parang nahihilig ka ngayon sa pagma-makeup, Alam mo, feeling ko minsan parang ibang tao ka na. Well, people change. Tsaka gusto ko na rin namang baguhin yung boring kong lifestyle nun. Kailangan ko rin namang magpaganda, magpa-sexy, para naman hindi ka na tumingin sa iba. I promise you, hindi ako titingin sa iba. Sa'yo lang.
Dapat lang. Yes. Malanika! Mga agaw, magpalamukha mo, magpakita rito! Mga agaw ka ng may asawa na may asawa? Kati-kati mo? Hindi ka pa na kontento sa asawa ko? Hoy! Kayong mga Amazona, tigil nyo yan ha. Kung hindi, dedemanda kayo ng beshi ko. Sige, idimanda rin namin siya for stealing our husband. Sige, bugbugin nyo lang. Bawi ka... Tara na! Anong ginagawa mo dyan? Eh, pinadadala ni Ma'am Hilda itong diet juice niya. Daling ko daw dyan sa kwarto niya. Teka muna. Ano ka mo? Diet juice? Kailan pa nagka-interest mag-diet yan? Ay, Diyos ko, hindi ko na maintindihan na rin. Sa dami nang nagbago sa kanya, tinigilan ko na talagang magtaka. O bakit hindi mo padalhin doon? Eto na nga. Dalhin mo na. Ano diet juice na ito? Ako na lang siguro iinom nitong juice na to. Medyo tumataba na rin kasi ako. Halika. Kailangan talaga nating tulungan si Hilda. Para mabilis natin maipabalik ang kanyang alaala. Palagay mo. Agree. Anong klaseng kaibigan ka ba? Hindi ka ba marunong mag-comfort? Tatayo ka na lang ba dyan? Eh kasi naman, girl. Dati kinakalmot ka, kebs lang. Ngayon, sinigawan ka lang. Cry galore? Sino ba sila eh? Sino ba yung mga yun? Parati ba nila ginagawa to? Ganito kasi yan. Huwag ka na magugulat kapag bigla na lang may nagwawala sa'yo habang nasa labas ka. Bilang professional mistress, eh marami ka rin winasak na tahanan. Kaya marami rin gustong magwasak ng dignidad mo. So, normal sa kanya? I mean sa akin na maraming gustong maaway sa akin? Oo, girl. Feeling ko nga kaya ka nagka-amnesia dahil sa sobrang pagkaalog ng ulo mo tuwing kinukuyog ka ng mga United Wives Federation. Hi, Hilda. Yuli, napadaan ka. May client ka na malapit dito? No, it's just a half day today. They're doing an electrical check on the entire building. So, maagang uuwi si Benedict? Gian, pakiasikaso si Yuli. Ha, yung order niya. Oh. Sure. Papahanda ko lang yung fire extinguisher, ha? Mahirap na eh. Ano ka po? Magdasal. Magdadasal tayo na sana this time, ikonti lang yung masunog mo. Seryoso nga ako. Seryoso naman din ako. Sige na, kunin mo yung itlog. Dali, tuturuan kita. Dali. Yan. Ikaw magbati niyang itlog. Oo. Diba? Pero magtali mo tayong bukas eh. Baka malagyan ng buhok yung... Hello, Mang Kanor. Tumirik na naman tong kotse ko dito. Ayaw mandar. Nandito sa harap ng building, pwede mapapuntahan? Sige, thank you. Okay, Mang Kanor. Ano nangyari sa sasakyan mo? Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang sana... okay ka lang? Alika,
Sumama ka muna sa akin. Yun. Ano ba? Tama? Oo. Madalas. Yan. Medyo parang ganun, no? Parang pataas. Paano ba yun? Yan. Kasi medyo parang sablay ito eh. Yan, ito lang. Akyat. Yun. Parang hindi. Ayan! Success! Ay! Finally, nakuha mo rin. Naku, at least 5 lang na cake yung itatapon natin. Ano na itatapon natin? 5 cake lang itatapon natin. Yun lang yung maayos. Hindi! Pwede pa yan. Eh, sige, kainin mo. Go. Pwede naman natin ipauwi sa mga staff natin. Eh, well, I don't think it's a good idea. Tapon na. Sige na. Mauna na ako. Kasi may date pa ako. So, ikaw na muna dito, ha? Iwanan mo na naman ako. O sige. Okay ka lang? Wait. Nahilo ka pa ba? Oh, aalis ka? Oo. Para naman makapag-solo time kayo. Ako na yung mag-a-adjust. Charot. I-deliver ko lang tong bulk order sa boutique. Total, ako na lang naman yung may pake dun eh. Masyado ka kasing maharot. I think mali ito pagsama ko sa tita. Hindi, kasi sumama lang yung pakiramdam ni Benedict, kaya dinala ko siya rito. Kala? Sana sa ospital mo siya dinala. Doktor ka? Excuse me. Huwag mo nang pansin si Fifi, kaya nga pala dito kita dinala at hindi sa bahay mo dahil alam kong kapag nakita tayo ng asawa mo, maghihinala siya na babae ang maghahatid sa'yo. Upo ka muna. Anong gusto mo? Uminom? Juice? Konti na lang. Okay, sige. Kuwala ko ha. Oh, 2 oras ka na naghihintay dyan, ah. Wala pa ba si Benedict? Hindi ba happy lang siya? Tinawagan mo na ba? Wow! Cake! Oh, oo, gawa ng mami mo yan. Talaga po? Mommy can bake again? Oo naman, ang galing-galing yata ng mami mo. Okay lang ba kung kumuha ng isa si Bianca? Kasi sabik na siya sa luto mo eh. Mainit yata ang ulo. Sige, kumuha ka na. Teka. Parang meron kang ibang amoy. Amoy aso ka. Kasi po, binigyan po ako ng dog ng kapitbahay natin eh. Dog! Naku, kailangan sabihin natin sa mami at daddy mo yon kasi baka... Kailangan ko ba i-sanitize tong sofa? Huh? Kasi naman baka naman nakaiwan kayo ng katas ng kalandian nyo dyan, no? Alam mo, ang dumi ng utak mo. Naiya naman ako sa'yo. Kala mo, ang linis mo, babae. Wala pong nangyari sa amin, no? Uy, disappointed siya. Chef, eto, kumain ka. Nagluto ako para sa'yo. What? Ikaw? Nagluto? Iba rin talaga ang nagagawa ng amnesia. Natututo magluto ang mga tanga sa kusina. Ang sarap siguro ng kainan nyo kanina. Ewan ko sa'yo. Sige na nga, kukunin ko na yung pagkain itinabi ko sa'yo.
Bakit ngayon ka lang? Pilit binubuksan. Hindi nakakatawa. Late kasi kami natapos ni Yuli sa meeting. Sorry na. Nagpunta kanina si Yuli sa cake house. Half day lang daw kayo. May iba ka pa bang Yuli na kilala na hindi ko alam? Yuli? Yuli ba yung sinabi ko? Ang ibig sabihin ko si Oliver. Naalala mo yung kababata kong pinasok ka rin sa company? Remember? Wala naman talaga akong naaalala. Sorry na. Hindi ko naman alam na may surprise date ka para sa atin. Eh, mukha naman akong tanganan kung sinabi ko sa'yo may surprise ako para sa'yo, di ba? Sorry, kasi yung phone ko nag-low battery kaya hindi rin ako nakapagsabi sa'yo. Gasgas na yan. Ginamit na natin yan noon eh. Ha? Basta, siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Dahil kung hindi, malalaman at malalaman ko rin. Napakamalas mo talaga, Hilda. I said it's final. Ipapabalik ka na yung aso na yan sa kapitbahay. Pero Daddy, bigay sa akin yun. No, Bianca. Hindi ko alam kung saan napulot yung aso na yan. Delikado yan sa'yo, okay? Babait naman po siya eh. Pag uwi ko mamaya, gusto ko wala na yan sa garahe, okay? Yaya. Okay? So, pinagplanuhan ko pala talaga ang pang-aakit kay Benedict. Ang sama ko pala talaga. Hindi naman. Malandi ka lang talaga. Dali na. Simulan na natin to. Uy. Girl, lambutan mo pa. Para kang may kulani dyan sa post mong yan. Eto. Ganito. Sige, gawin mo yan. Lambutan mo. Pak, ganyan. Ano ba? Labas mo yung bewang mo. Oh, yan. So, nagpakabit ako ng security features para kumabit kay Benedict. Oo nga, paulit-ulit. Inihain mo nga yung sarili mo sa kanya in all your naked glory. Ayun, rumupok yung tuhod, tumigas si ano. Ibang damit naman. Papalit lang ako. Arte naman eh. Kung nagawa ko noon, kaya ko din ulitin ngayon. Hilda? Hilda, anak? Anak? Ikaw na kaya ang kumausap kay Bianca. Sa'yo lang naman nakikinig yan eh. Aba eh, hindi pa yan kumakain eh. Ni ayaw ngang lumabas ng kwarto. Baka mamaya kumapano yan. Sige na nga. Wala naman ako magagawa. Pasok ka? Bakit ka nga pala napadalaw? Yayayain sana kitang lumabas. Kahit kumain naman tayo dyan sa malapit para hindi ka naman palayo. Naku, pasensya ka na ha. May lakad kasi ako eh. Pwedeng next time na lang? Ganun ba? Gusto mo, hatid na kita sa pupuntahan mo. Tamang-tama, dala ko yung taxi. Hindi na, wag na. Baka maabala ka pa. Hindi ka abala para sa akin. Hindi ka magiging abala para sa akin. Wag na kasi private talaga yung pupuntahan ko eh. Sige, kung ayaw mo talaga, di na ako magpipilit. Baka magalit ka na naman eh. Pasensya na ha. Lumakas na kasi yung loob ko dahil di mo na ako sinisinghalan itong mga nakarang araw. Nawili ata ako. Sige, alis na ako. Wait! Alam mo, you remind me of someone.
sobrang tiyaga niya rin sa taong mahal niya. Minsan, to the point na mukha na siyang tanga. Mukha na pala akong tanga. Alam mo, bigla ako nagutom. Tara, quick lunch? Bianca? Bakit hindi ka pa kumakain? Hindi ka pa nagugutom? Oh, eto. Gusto mo to? Last na to, ha? Wala nang bawian. Gusto mo to? Gusto mo ba talaga ng dog? Sigurado ka? Eh, hindi pa naman outdated yung security features ng bahay mo, ah. Gusto ko lang kasi makasiguro. I want the latest update. Mahirap na kasi baka, alam mo na, makalusot yung akyat bahay. Okay, sige. Sabihan mo na lang ako. Sir, may tumawag po. Na-hospital daw si Bianca. Ha? Bianca? Ako, kawawa naman ang apo ko, doktora. Ganun ba talaga karami ang kailangang bakuna? Takot pa naman yun sa karayom eh. Ma'am, mahirap pong magpakasakali. Iba po ang kagat ng aso. Delikado po ang rabies. In fact, she has to come back for more shots. Ganun ho ba? O sige, Dok, basta siguradong ligtas lang sa panganib yung apo ko, ha? I'll assure you. Excuse me po, Ano nangyari? Bakit tayo sa ospital? Kasi nakagat siya ng aso eh. Ha? Paano nangyari yun? Oo na! Ako na may kasalanan! Binigay ko yung aso kahit bawal. Oh, ako na yung sisihin niyo para may masisi kayo. You're impossible. I can't believe ganyan kakapabaya sa anak natin. Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Pag may nangyari ako agad? Pinabayaan mo siya. Alam mo, hindi nasanggol yung anak mo. Ikaw naman kasi, binibi mo siya do, kaya lumaking pa bebe. Ang sabihin mo, wala ka talagang pakialam sa kanya. Baka nga gusto mo talagang mawala siya sa landas mo eh. Be careful what you wish for, ah. Baka totohanin ko yan. Subukan mo lang. Makikita mo ang hinahanap mo. Wala na akong hinahanap. Nasa akin ang lahat. Ma'am, pwede na raw umuwi si Bianca. Maya-maya lang nandito na sila. Alam mo, ganyan din ako noon bago ako maging isang ina. Maraming paghihirap. Minsan nga, napapabayaan ko din yung mga anak ko. Pero sabi nila, di ba? Ganyan daw talaga ang buhay. Kailangan mo daw munang masaktan bago ka matuto. Pero pag alam mo namang mali na sa umpisa pa lang, huwag mo nang gawin. Abay, abuso na yun. Alam mo, sa totoo lang, ang laki-laki at pinagbago mo. Sobrang akong naninibago. Paano ka manamit? Tingnan mo, paano ka kumilos? Paano ka magsalita?
Pero alam mo, minsan, kahit pakiramdam ko parang ibang tao ka, nararamdaman ko mabuti ka. Baka hindi mo lang alam o kasi nakakalimot ka na. Pero maniwala ka. Mabuti kang tao. Alis na ako, ma'am. Baka nandyan na sila. Ligtas na po yung bata. In fact, nakauwi na nga po siya kanina lang eh. Yun na nga po ang tanong ko, Dok. Bakit mo siya pinauwi agad? Hindi niyo ba siya imamonitor? Rabies po kasi yun. Cleared na po siya, ma'am. Teka po, kaano-ano niyo po ba yung bata? Ninang po niya ako. I see. Kaya pala kung mag-alala kayo, parang daig niyo pa yung tunay na nanay. Kaya nga, Dok, mas natatakot ako eh. Sige po, excuse me for a while. Sorry ha. Wala eh. Yung pumalit kasi sa malas mong nanay, mas malas pa sa kanya. Karma ko nga siguro to. Alam mo, sinusundan kasi ako ng kamalasan eh. Pero, pwede namang pagtsagaan mo muna. Nasa trial and error stage pa naman ako ng pagiging mommy. Yun nga lang, lately, mas more on dun ako sa error. Pero, alam mo, Sorry. hindi ka na beast mode. Sorry, nabigla na ako kanina. Buti na lang talaga understanding ako, no? Kasi kung hindi, outside ako lumbuko sa anniversary natin bukas. Speaking of wedding anniversary, alam ko you planned everything already. But okay lang ba with you if you move it some other time para meron magbantay kay Bianca? Or we can celebrate at home with Bianca. What do you think? Okay naman si Bianca eh. Tsaka, hindi naman siya pababayaan ni Auntie Mimi. Diba? Pero kasi... Alam, minsan lang mangyari yun sa isang taon. Tsaka, malulungkot naman ako pag ika-cancel yung plinano kong intimate anniversary celebration. Gaano ba kasi ka-intimate yung intimate celebration na hindi natin pwede sama yung pulinggit? Very intimate. Kaya huwag kang mawawala bukas, ha? Buong araw, akin ka. Oo naman. I'm not going anywhere. Bukas na. Okay na to. Teka, saan ka pupunta? Aalis ka na agad? Hindi ka ba muna magmimerienda? Salamat ko lang sa pagpunta mo at sa short notice. Hindi na. Actually, kasi hindi naman talaga ako para pumunta dito. Kung hindi mo lang nasabi na sira yung electrical locks mo at nalakas sa loob. Sige, muna na ako, ha? Wait. Baka pwedeng i-check mo muna yung CCTV sa kwarto? Para kasi naglolo ko na rin. Baka kasi may pumasok tapos hindi makita sa CCTV. Sige na, please. Sige. Check ko na lang din.
hindi pa rin perfect ang body na to. Pero, carry na yan ang sex appeal ko. You won't escape my charm, Benedict. This would be your best wedding anniversary na matatanggap. Hello? Hilda? Or should I say Daisy? Anong kailangan mo? Well, I just wanna know kung ano ba yung gustong color ng lingerie ni Benedict para sa intimate wedding anniversary namin later. Alam mo, excited na nga ako eh. Because I'm sure it will be a wild and hot night. We'll see. Benedict. My Benedict. Actually, okay pa naman tong CCTV mo, no? Maganda pa yung recording niya. Okay rin yung resolution. Pwede mo bang i-double check? Kahapon kasi bigla na lang namatay tapos maraming glitch na na-record. Ganun ba? O sige, sisilipin ko ulit. By the way, yung tinimpla kong juice dyan ha, inumin mo. Yan na lang kasi yung pa-thank you ko sa'yo. Ang gandang babae. Kuripot naman. Juice lang talaga, Pwede namang ako. Kung okay lang sa'yo. Hindi. Okay na tong juice. Thank you. Okay ka lang? Teka lang. Punasan ko siya. Baka madulas tayo. Sige lang. Daisy! Sakit na ulo ko! Daisy, oh! Wala ka na ba? Okay ka lang? Pwede ba? Pwede mo na lang ako. Sige. Ang sakit kasi ng balakang ko sa pagkakadulas ko eh. Alam mo lang pakiramdam mo na ako. Sigsarap pa ng landian niyo habang ako nagmumukhang tanga. Kabit, palitan mo man ang itsura. Kabit pa rin. Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo. Huwag kang ang bintangera. Walang ibang gagawa ng kundi ikaw. Tigilan mo na ang asawa ko. Dahil kahit anong mangyari, sa akin pa rin siya uuwi. Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Nasa katawan lang kita. But that doesn't change the fact na sa ating dalawa, ikaw pa rin ang kabit. No!